Kaya pala madilim kasi naka-sunglasses ako. Tanga, puta. Ay, sa labas. Ay. Anyway, so we're spending the weekend here. About 50 kilometers from Cebu. Okay na, dalang Candanao. We can do a stopover there. We made a stopover sa Lantau. And diretso na dito. Pero yung ano nila, breakfast nila parang so-so lang. Buffet. Pero yung their a la carte, okay, very reasonable ang prices nila. So this is El Mar Resort, formerly Club Pacific. Yun. Good morning, Salad. Against the light, kaya madilim. So, if we go to Cebu, we can go here. This is ano lang, mga 40 kilometers. 50 to from Cebu City, sa malapit lang. Dito yung buffet nila every morning. Yun, ito yung dagat. Sa dagat na. Ganyan, no? Mamaya, papakita ko pa yung iba. Doon daw yung infinity pool. Banda doon. Tapos doon kami nakatira. Yun yung mga kasita sa taas. If you can see it. There. Ganito. I'll show it to you, ha. Yan pa. There. Yun. Oh, meron pa doon. Oh, mamaya. Hello. Naan tayo dito? Team Beach. Meron pa sa kabila. Pero ha, don't be fooled. This is artificial cove. Ayan o. May mga fish, Dado. Pakita mo. Oh, may mga fish. Kinakain ko. May mga dilis. Dilis? Yun ba? Oh, there's trash floating. O, ganon. Pupunta tayo doon. Hindi mo makikita. Kasi covered by trees yung mga Oh, punta ka dito, kuya. Miranda. Baka you might wanna make the side trip here. Daling kita dito. Malapit lang ito. It's about 50 kilometers from Cebu lang ito. Daan ka ng Danao. Mon, ganyan. So yan. Ayun. Putang init. Punta na ako doon, ha. Ito yung road. Puta, binabawal ako mag-bike dito eh. May dala akong bike eh. So dito. Oh, yan yung natin. Yan, that's where we're staying. Dito ako dadaan para hindi mainit. You know what? I think there's a shortcut here. There's a stairs eh, oh. May stairs doon. May stairs dito. Check it out kung saan papunta to, ha. Oh. Okay. Oh, dito pwede dumaan dito. Oh. Oh, yeah. Pero parang binabawal na nila kasi may naka-block na eh. Yun yung porch namin. Parang forest. Nakit ka dito. And dito. Dito yung parang veranda. Pwede rin dumaan doon sa long stairs. Ayun si Joan, oh. Ayun, oh. Jo, kaway, Jo! Yeah, ayun. Doon. Doon ka dadaan. Hello. Ito yung bahay. Pasok tayo. Oh, meron siyang living room. Can you open the lights? Aircon yung living room. Useless ang light. Oh. Ito yung receiving area. May dining, wala lang kitchen. Pero meron silang microwave. Pwede ka magpainit. Oh. Hold on. Oh, tapos, ito yung unang kwarto. Yung first bedroom, naka king size. So, ilaw. Saan ilaw dito?
Walang ilaw, puta. Nandito siguro. Ayun, ito. Walang ilaw. Madilim ang ilaw. Ayan, electric fan. And then dito kami ni Matt. Sa dalawang... Yan. Ayan. Tapos meron din siyang banyo. Ayan. Okay! Kwento ko lang Ito ang kwento nitong Elmar Resort na to. Ito dati, Club Pacific ito. Bago pa ako sa Cebu noon, we passed by here. I remember when si Tita Aiza gave us a free stay at Alegre, which is beside this, na ngayon sarado na kasi nga, 'di ba? Kilafon na share 'yun 'di ba? Tapos parang narimata ng ng Metrobank. So since then parang they've closed down already. So this one was actually very exclusive then. You can't just really walk in during that time. Ang may-ari nito when it was Club Pacific is Osmeña pa. Now, pinili ng Lulier. Napabayaan na kasi ito Tapos apparently ito medyo inayos ng konti ng mga Lulier. And Elmar Resort na ang pangalan niya ngayon. Meron mga malalaking bahay dito nandun sa taas. Parang sa tali. I think yung sa mga, when it was still with the Osmeñas, yun yung parang nila. What they wanted is parang like a tali thing na there's beach, there's a resort, then you can actually build your own house dun sa taas. Kaya doon mayroon siguro mga 4 hanggang 5 mga bahay. And I found out that one of those houses was owned by the kings, ganyan, and other mga rich people here in Cebu na binili na rin ni Lulier. So, yun, Elmar Resort. You ask me kung okay naman. Oo. Kasi maganda yung beach, malaki. Okay.